green na kulay. Napakalamig sa mata, no? Ilang palad na yung kasya dito sa mga dahon niya, no? Actually, may mas malaki pa po dyan. At ano nga ba yung halaman nyo na una nyong binili, no? Ano nga po, pag titingnan nyo yung aking garden, talagang makikita nyo na parang meron siyang mga nakadesign. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, babalikan natin yung nakaraan, ano. At kung matatandaan nyo, nung pandemic, talagang nauso yung mga halaman. At ano nga ba yung halaman nyo na una nyong binili, no? Kasi ako, mahilig na ako sa mga cactus and succulents. Pero, nung nagsimula po ako mag-house plants, kasagsagan talaga ng pandemic na yan, philodendron, yung una kong nabiling halaman. At kung matatandaan ko, ang pagkabili ko dito sa unang-unang halaman ko, o unang-unang philodendron ko, nagkakahalaga ng 2,500, ano? At medyo malaki na rin siya. Kaya lang, yun na yung pinakamura sa lahat ng philodendrons dahil nung time na yon talaga namang pong bumubulusok sa taas yung presyo ng mga philodendrons. Ang tinutukoy ko pong halaman yung aking philodendron green emerald, no? Yan yung mga una, no, na talagang philodendrons na lumabas. Tapos ang mahal. Tapos sabi natin talagang bibiling ko ba to? Bibiling ko to, bibiling ko to. Tapos hanggang sa napadami natin. At siya rin po yung talagang napakabilis sa aking dumami. Dahil nga siguro siya yung nauna, no? At the same time, kung saan-saang parte na ng ating garden na ilagay, ano? At ngayon nga, ang araw na ito, balikan natin yung ating mga philodendrons green emerald. Kasi yung iba parang naging parang halimaw na dito, no? And I'm sure yung iba sa inyo na bumili din itong halaman na ito, napalaki nyo na, no? At napadami din sila. Yan yung pag-uusapan natin sa ating pagbabalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Isa na nga ata sa masasabi kong pinaka-successful plants ko ay itong aking philodendron green emerald. Ano? Bakit nga ba? Dahil po dito sa ating garden, simula nung pinadami ko siya, meron na po akong nilagay sa lupa, dinirekta, merong yung iba pinakapit ko kung saan-saan. At yung iba nga parang naging halimaw na yung itsura, no? At yung iba sa inyo, I'm sure na marami na rin pong naging ganyan, ano? Pero yung iba na ngayon pa lamang mangungulekta, sinasabi ko sa inyo na itong halaman na ito the best para sa akin. Dahil nga siguro sa mga experience ko sa kanya, talaga namang puro magagandang bagay, ano? Katulad po nitong nasa aking background, ano? Nakita nyo po yan kung saan-saan yan nag-suling-suling, ano? At pakita ko sa inyo yung ilang philodendrons green emerald ko dito sa ating garden habang balikan natin yung mga pag-aalaga ko sa kanya, no? Kaya samahan nyo ako. Isa na ata dito sa atraksyon ng ating garden itong aking napakalalaking green emerald, ano? Kasi bakit nga ba? Kasi pag susud kayo dito parang mala jungle na yung itsura. Pag hinawi mo yung napakalaking dako niyan, makikita nyo po yung kanyang mga sanga na ayan, no? Para kayong nasa kakaibang gubat, ano? Kasi tingnan nyo po, ang laki na niyan. At parang nagmistulang chandelier dito sa ating garden, ano? Oh. At ayan, kung saan-saan umabot. At yan, nanggaling lang po yan dito sa ating malaking paso. Ayun, no? Ayan na po yung kanyang puno. Pero eventually, kasi ang kagandahan dito, dahil nga po ang mga philodendrons ay climbing plants. Tapos tree loving plants, no? Dahil ang original place niya talaga gumagapang lamang sa mga punong kahoy, ano? At yan yung kanyang habitats, no? Na talaga namang dapat na-acquire nyo para gumanda sila. So, ito pong ating philodendron, umakyat na, papataas, nagsanga-sanga na, kung saan-saan. And, ayan po, umabot na dyan, ating puno at ngayon, naging parang chandelier na.
Tinubuan na po siya ng napakadaming aerial roots at kung saan-saan na nakakarating yung kanyang aerial roots. Actually, napansin natin sa mga philodendrons, green emerald, talaga pong humahaba yung kanyang aerial roots at humahanap po ng gagapangan pababa. Gusto niyang ma-reach yung ground para mas makakuha siya ng nutrients, no? So, kung mapapansin niyo po, napakaganda ng kanyang kulay, no? Yung kanyang green na kulay, yung kanyang deep green na kulay, napakalamig sa mata, no? Kapag titingnan, Ang philodendrons green emerald po ay isa sa mga varieties na sinubok po ng NASA, At nakasama po yan do sa top list po na magandang mag-absorb ng mga lason sa hangin, Kaya naman isa po ito sa mga natural air purifier. So, ito po yung mga dako niya lumalaki katulad po nito, ilang palad na yung kasya dito sa mga dako niya, Actually, may mas malaki pa po dyan, At yung iba minsan sa katandaan, natutuyo na rin, At tinatanggal na natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, kapag meron po kayo nito at talagang nag-thrive na po sa inyong lugar, sobrang dami na pong paramihin. Before nga po, natatakot ako, na talagang padamihin na to at ikat. Dahil nga po, alam nyo naman tayo, pag unang plants natin, talagang hindi natin muna pinakikialamanan. Or natatakot tayo na pugutin, Pero, eventually po, nagdesisyon ako dahil malaki na rin yung ganito ko, pinagkakat ko na po at pinaglalagay sa paso. Hanggang sa wala na akong mapaglagyan, pinakapit ko na sa mga puno. At isa nga po itong ating philodendron green emerald sa mga talagang dumami na dito sa ating garden. Tingnan nyo nga po. Pag titingnan nyo yung aking garden, talagang makikita nyo na parang meron siyang mga nakadesign dyan na green emerald. Marami pa po akong pinaglagyan nito, at tingnan natin yung iba pang green emerald dito sa ating garden. And dito nga po sa ating garden, saan ka man maglakad, talagang mapapansin mong ginawa ko na pong plant display talaga, yung ating mga philodendrons. And yan, madali kasi silang dumami kahit nga pugot ako ng pugot. Kapag nagpugot ka po ng philodendrons green emerald, meron ka agad susupling, sa may gilid. Dalawa ka agad, minsan isa, minsan mahigit dalawa pa, yung talagang susupling sa kanyang suloy. Kaya nga po, ang bilis nilang dumami. And minsan naman po, may times na katulad po nitong ating green emerald dito, ayan po, medyo natampak sa araw, nasusunog sila, So ito po, okay na okay lang sa kanya yung shaded bright na area, or yung filtered sunlight. Minsan po, kapag yung inyong green emerald ay hindi lumaki yung mga dahon, nagiging kumpul-kumpul naman po sila, katulad nitong nangyayari dito, sa ating green emerald dito. Hindi po siya lumaki yung kanyang stem, maliit lamang, pero ang nangyari naman po is sobrang kumpul-kumpul, yung kanyang pagtubo. So ito ay green emerald din po na inilagay natin dito, pero tingnan nyo, mas kumpul yung kanyang pagkakatubo. May times naman po na nagputol ako, so umabot siya ng mataas na mataas dito, sa ating garden. Pero nung pinutol ko siya, naiwan yung kanyang stem. Tapos po ang nangyari po, nakita nyo yung coco pole natin na ganyan. Kapag halimbawa po na mayroong tumubo at sumuloy dyan, puro paakyat na, So kahit po pa-horizontal po yung kanyang stem at may sumuloy po sa kanya, susundan niya po yung araw, magiging patayo pa rin tubo. Kaya nangyari dito, isang stem po siya na yan, ganyan yung tubo niya, pero pataas, upward yung naging suloy, So ayan, ang ganda niyan. And maganda kapag bagong unburn yung dahon, medyo malight-light, tapos eventually magiging dark, May times naman na nagkakaroon ng parang halo-halo, parang variegations, pero hindi po, green lang talaga siya,
At natutuwa lang tayo kasi iba't ibang shaded nung green yung nakikita natin na malamig talaga sa mata. Meron po ako dito nilagay sa ating drip wood, pinagapang. Kasi sa totoo lang po, ito pong mga ganitong klase ng philodendron, yung green lang, yung walang variations, unlike nung mga iba't iba nating mga halaman na merong variations, mas matibay po sila, no? Doon sa shaded na part ng ating bahay. So mas nag-e-exist sila at mas nagtatribe kapag mas maraming green. So pakita ko sa inyo yung ating mga philodendrons na green emerald dun sa ating drip wood. Kita ko naman sa inyo itong ating green emerald dito sa ating display area, no? Yung drip wood na pinaglagyan natin. And makita nyo na kung halimbawang naghahanap po kayo nung plants na pangloob talaga at makakasurvive sa mga area na konting sinag lang ng araw yung makukuha, ito pong philodendrons green emerald, no? Maganda po siya. Isa po siya sa mga halaman na pwede dyan. Tingnan nyo po, oh. At makikita naman natin na talagang yan, nagtatribe siya, no? Ang gamit ko lang po dito, kung minsan pa nga hindi ko nabubuksan yung ating grow light, grow light lang po yung nilalagay natin sa kanya para mag-survive siya dito, no? So, ang ganda. At sabi ko nga sa inyo, alagaan nyo lang ng linis, kasi ito, dahil nga po malakas siya magbuga ng oxygen at nag-absorb ng mga toxin. Kapag halimbawa po yung nabasa, yan, minsan kapag basa pa yung kanyang lupa, madalas pong yan, naglalabas po, no, ng mga basa dun sa kanyang dahon, kumbaga yan ang nagpapahalumigmig sa paligid. Kapitin lang po siya ng alikabok, at kapag hindi nyo po nalinis, minsan yun po yung nakakasanhin ang pagpangit, at pagkamatay ng inyong mga halaman, pero kung pag-uusapan lang din naman yung pagiging matibay nila pagdating po sa low light conditions, isa po ito sa napakagandang halaman, at magsusurvive po yan kapag halimbawa pong nasa inyong mga bahay. Katulad po ng ating philodendron green emerald dito, nakita nyo po talagang kumapit na siya dun sa drip wood natin at makikita nyo po yung paglaki, umabot na dun sa taas. Ito po maliit lamang nung inilagay natin, pero ngayon yan po, umabot na po siya dun sa pinakadulo at lumaki na. Sa propagations naman po nitong ating green emerald, mag-cut lang po kayo, make sure lang po na merong ganyan, aerial roots, mas madaling tumubo. Yung iba nag-air layering, pero ito kasi kapag halimbawang meron ng ganito, napaka-safe ng putulin, madali na siyang mag-adjust doon sa pagtataniman. So this one, pwede nang i-top cut to, or kung hindi naman top cut, pwede rin po, basta po merong parang nodes, yan po yung tinutubuan ng mga aerial roots. Diyan nyo po siya i-cut sa pagitan po nito, yung dalawang nodes. Tapos po, yun yung ilubog nyo, At ayan po, ganyan lang yung pagpapadami ng ating green emerald. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video about dito sa ating philodendrons green emerald. And I'm sure yung iba sa inyo talaga namang dumami na rin yung inyong mga ganyang halaman, at naalagaan yung mabuti. And sa mga bago pa lang, pwede nyo pong itry at alagaan yung ganyang klase ng halaman, Salamat na maraming sa panonood nyo ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!